Pero teka, mukhang mas kakaiba ang gimmick nitong si Ray. Bilis at talas din ng bibig. Pero hinaluan pa ng isang talento. Nag-drawing gamit ang kanyang paa. Sound check! Sound check! Droga! Sagot ba to sa katanungan? Ako si Ray Miano, isang talentado. Binanganak man ako na ganito. Meron din pong natira sa akin. Kaya kong magsulat sa paa, mag-drawing. Tsaka magaling din ako mag-rap. Ano bang kailangan pong gawin upang kanilang malaman ang pagkakamali ay mahirap din pasukan? Dito po ako sa pag-aaral dahil mahirap na buhay namin. Nagtrabaho ko ako ng NFA sa bigasan. Kahit humabigat, pinilit ko para sa sarili ko ho. Kasi hindi na ho rin pwedeng umasa. Kundi ka malulong masisiraan ka ng ulo kaya't yung mga rap na ginagawa ko tungkol sa mga taong nagbibisyo, taong nagmamahal, tsaka yung tungkol sa sarili ko. Mahilig ako manood ng mga cartoon character. Tsaka dinadrawing ko sila matapos kong panoorin. Masarap po talagang nagra-rap kasi doon ko lang po nakakalimutan yung problema ko. Kailan ba talaga makakamit ang pagbabago? Kaya ako sumali sa Talentadong Pinoy dahil gusto ko rin matulungan magulang ko. Tsaka sana, gusto ko rin kung makita ng buong mundo kung ano yung magagawa ko. Tsaka kaya sumali ako ron para ho sa ate ko na makita niya ako na kahit nakakulong siya. Sa malayong lugar, hindi ko man mapuntahan. Tsaka yun lang ho yung maibibigay ko sa kanya para makita niya ako. Kahit kung nakakulong siya, basta ho yung napanood niya na ako, masaya na ako. Sumali lang ho ako dyan para makita niya ako. Nagsimula sa sitwasyon, kapit ako sa pakalim. Mahirap man ang buhay pero di ko pinagsin. Kasi ako ang tao na wala pang narating. Buhay kong ito parang gusto na rin mawiin. Kada labas sa kanto, parang ikaw na ako. Tigil ka na rin wala naman natago pero bakit nagtatago? Wala naman katao dyan, patayan na. Naririnig ang buhay nga ba ay sadya napakalupit. Okay, thank you. Iba't ibang gimmick at iba't ibang talento. Pero ang punto, may mapipili ba kina Ray, Justin at Archie para makatungtong sa ating entablado? May papala rin kaya sa kanilang tatlo? Mukhang interesante ang mga storya nila. Ang tanong, pareho kaya silang makakatungtong sa entablado natin sa Sabado? Pero teka, meron pang mga hahabol na iba rin ang ipagmamalaking talento. Aber, patingin nga. Simulat sa pulpa ng sa aking isipan ay bakit? Nay, sana napapanood mo ako. Eto na ako ngayon. Malaki na ako. Tandaan mo na lagi nandito lang ako. Bukas ang pinto ako para sa'yo. Pwede. Abangan sila at iba pang mga nag-audition sa SM Sukat sa pagbabalik ng Kwentong Talentado. Don't go away, magbabalik ang kwento. Nagbabalik ang pinakabagong programa ng TV5, ang Kwentong Talentado. Nakapunta na tayo sa SM Dasmariñas, Cavite at sa Valenzuela. Ngayon naman, tunghayan natin ang mga auditions at mga pangyayari sa SM Sukat. Isa sa kanila ang maaaring mapalad na mapanood ninyo ngayong Sabado sa Talentadong Pinoy. Dito sa Parañaque, Talentadong Pinoy ang number one! Talentadong Pinoy ang number one! Lumilipad at high na high ang mga nagsisi-audition sa SM Sukat.
Pero may ilang natatangi umangat at napansin namin. Unahin natin sa grupong naging sanhi ng ninenervyos na tili mula sa mga manonood. The Amazing Acrobats. Si Joey, si Andrea, si Ryan at si Manny. Ang grupo ay nabuo dahil sa pangarap ni Joey, isang gymnast turned acrobat. Naging member po ako dati ng Philippine Team Gintong Alay for Gymnastics for 2 years. Pinalot po akong papunta ng Japan sa acrobatic na trabaho. At sino naman ang ibang miyembro ng grupo? Maaga po ako nahulila. Sabi po ng tiyahin ko na pagpaturo ka na lang kay Joey Sigalawa na mag-acrobat para ipagkakitaan ka. Nung naging ensayo po kami ni Manny sa Tondo Complex, nanonood po si Andrea nun. Sabi ko, parang si isip ko, parang tong batang babae na to, parang gusto yung ginagawa namin. So, kinausap ko siya. Sabi ko, ikaw, baka gustong sumama sa grupo namin. Para naman may dagdag pagkakitaan ang pedicab driver na si Ryan, sumama na rin siya sa grupo. Tutal, may experience na siya sa acrobatics at may isa pang talent. At ang kanilang classroom, sa kalsada lang. Ang lagi kong pinaalala sa kanila ay lagi nakapokus sa pag-iensayo, sa ginagawa at iintindihin yung mga instruction para maiwasan yung disgrasya. Maraming beses na po. Kaya po napipilayan yung pako, yung kamay ko. Pero hindi tininda yun kasi alam ko wala naman ang pupuntahan. Tsaka natural na sa trabaho ko yun. At sa kanilang pagsali sa talentadong Pinoy, ito lang ang kanilang masasabi. Di ba kaya natin to? Siyempre! Kaya!